Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,601 hanggang 3,605. Namutla si John. Akala niya nasa ilalim na niya ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na ang panghihimasok ni Fei Langsheng ay direktang nagpabago sa sitwasyon. Ngayon ay tila nasa awa na siya ng Dao 12. Ngunit hindi iyon ang gusto ni John, at ayaw niyang harapin ang kamatayan sa oras na ito. Dao Ching, hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ba sinasabing hindi pa namamatay ang Aaron? Kung wala ako, hindi ka maaaring manatili sa isla. Kung ako ay mamatay, ang isla ay magiging magulo, at walang sino man, ay patuloy na maghahatid ng mga materyales. Sabi ni John Panic, kailangan niyang hanapin lahat ng available na excuses, hayaan mo na si Dao 12. Si Dao Shi ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat hindi siya naniniwala na ang Aaron ay patay na sa kanyang puso, alam din niya ang katotohanan na ang Aaron ay hindi lumitaw kahit na siya ay malapit sa kapangyarihan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng napakalaking pagsabog ng bulkan, na higit sa lahat ay nagpapahiwatig na siya ay nakatagpo ng isang aksidente. Gumawa ng desisyon ang Dao 12 sa maikling panahon. Sa halip na manatili sa isla, gusto niyang bumalik sa Yuncheng at protektahan ang mga tao ng Aaron sa buong buhay niya. Ang islang ito ba ang may huling say? Tanong ni Furlongson sabay talikod sa espada. May pagdududa pa rin ang Dao 12 tungkol sa pagkakakilanlan ni Fei Lingsheng. Pagkatapos ng lahat, bilang isang mamamatay, siya ay kainahinala sa kalikasan. Imposibleng paniwalaan na si Fei Lingsheng ay kaibigan ni Aaron. Oo, in a sense, siya ang may-ari ng isla. Nag-alinlangan sandali si Dao 12 at pagkatapos ay sinabi kay Fei Lingsheng ang tungkol sa hindi mahalagang bagay na ito. Tumanggo si Fei Lingsheng, pagkatapos ay bumaling kay John at sinabing, mukhang hindi ka na talaga mamamatay. Kailangan pa nating manatili sa isla ng ilang oras. Hindi alam ni John kung ano ang magiging kinabukasan niya, pero at least hindi na niya kailangang mamatay sa harap niya, na sobrang gumaan ang loob niya, at halatang gumaan ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit manatili sa isla? Tanong ni Dao 12. Hindi mo ba kailangang hintayin na umalis si Han Sanya? Nag-aalinlangan si Fei Lingsheng ng paraan. Dao 12 leng para sa isang sandali, ang lakas ng pagganap na ito ay hindi pangkaraniwan, makinig sa kanyang sabihin ito kahulugan, tila na Aaron ay hindi patay. Ikaw. Ibig mong sabihin, 3,000 ang hindi namatay. Excited na tanong ni Dao 12. Fei Lingsheng subconsciously tumingin sa bulkan. Pakiramdam niya ay hindi patay si Aaron, at nakikipaglaban pa rin siya sa isang malakas na puwersa. Ngunit hindi nang ahas si Fei Lingsheng na husgahan ang huling resulta ng paghaharap na ito. Hindi pa siya patay, pero hindi ko mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan kong maghintay dito. Sabi ni Furlongson. Nang marinig ang eksaktong sagot, hindi masabi ang pananabik ni Dao 12. Aaron ay hindi namatay sa panahon ng pagsabog. Ngayon ang bulkan ay naging matatag. Naniniwala ang Dao 12 na mabubuhay ang Aaron. Bagaman hindi niya kailangang mamatay, ang iba. Itinuro ni Dao 12 si John, na may hitsura ng pagnanais na magsalita at tumigil. Madaling naunawaan ni Fei Lingsheng ang ibig sabihin ng Dao 12. Para sa kanya, ang buhay ng mundo ng Xuanyuan ay hindi gaanong mahalaga, at ang pagpatay sa mga tao ay isang pangkaraniwang bagay. Sa makatuwid, si Fei Lingsheng ay walang kasing daming alalahanin gaya ng Aaron, at siya ay mas mapagpasyahan.
Wala pang isang minuto, ang hindi tunay na figure ni Fei Langsheng ay nagpabalik-balik ng ilang beses, at lahat ng mga pumatay ng gintong medalya ay bumagsak sa lupa nang walang anumang senyales ng paggalaw. Hindi nakita ni na John at Dao 12 kung paano ito nagawa ni Fei Langsheng, ngunit pareho silang may ideya sa kanilang mga puso, ibig sabihin, ang tigas ng babaeng ito ay halos katumbas ng pag-iral ni Aaron. Dahil dito, mas naging determinado si John na hindi siya manggugulo sa harap ni Fei Langsheng. Kung tutuusin, ito ay isang magandang bagay para sa kanya upang mabuhay. Kung gusto niyang lumaban, ito ay katangahan. Kailan babalik ang Aaron? Tanong ni Dao 12 kay Fei Langsheng. Dahil alam niyang hindi patay si Aaron, naisip ni Dao 12 na napakalinaw niya tungkol sa sitwasyon, kaya't maaari lamang niyang tanungin siya ng ganoong tanong. Nakakalungkot lang na ang alam ni Fei Langsheng ay hindi patay ang Aaron. Kung kailan siya babalik, at kung makakabalik man siya ng ligtas, si Fei Langsheng ay walang sagot sa kanyang puso. Marahil si Aaron, na hindi pa patay ngayon, ay hindi imposibleng mamatay sa ganitong uri ng paghaharap. Hindi ko alam. Baka matagalan pa. Baka hindi na siya babalik. Sabi ni Furlongson. Si Dao Shi ay naiinip na marinig ito. Hindi ba't sinabi niyang hindi patay ang Aaron? Paano niya nasabi na hindi na siya makakabalik? Anong ibig mong sabihin? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Patay na ba ang Aaron? Ang nag-aalalang Dao 12 ay hindi napansin ang kanyang emosyonal na kontrol. Tanong niya kay Fei Langsheng sa mabangis na boses. Si Fei Langsheng ay isa ring malakas na guro sa mundo ng Xuanyuan. Bukod sa Aaron, walang nang-ahas na magsalita sa kanya sa ganitong tono. Nagalit din ito kay Fei Langsheng. Malamig niyang ibinaling ang ulo sa Dao 12 at sinabing, "Ano ka ba, at may karapatan kang tanungin ako? Kung hindi dahil sa Aaron, sa tingin mo ba mabubuhay ka hanggang ngayon?" Matapos marinig ito, biglang kumalma ang Dao 12. Kung hindi dahil sa napapanahong pagpapakita ni Fei Langsheng, namatay na sana siya sa mga kamay ni John. Iniligtas siya ng lalaking ito gamit ang mukha ni Aaron. Gayunpaman, mas nababahala ang Dao 12 tungkol sa kaligtasan ng Aaron. Hindi mahalaga kung buhay pa siya o patay, dahil kung hindi nagpakita si Aaron noong gabing iyon, baka matagal na siyang namatay, gusto ko lang maging tapat. Hindi mahalaga kung gusto mo akong patayin o hindi, sabi ni Dao 12. Bumantong hininga si Fei Langsheng. This guy really cares about Aaron. There is no way to act. His eyes have no intention of lying, totoong hindi siya patay ngayon. Ang sabi ko naman kung may ma-accident, sa hinaharap ay dahil nakikipaglaban siya sa isang malakas na puwersa hindi ko mahuhulaan ang resulta, paliwanag ni Fei Langsheng. Makapangyarihang kapangyarihan. Ito dapat ang malaking bato, dahil noong napilitan si Dao 12 na umalis sa bulkan, alam niyang ang bato ang pinagmumulan ng lakas, hindi mo ba siya matutulungan? Tanong ni Dao 12, tulungan mo siya. Ang dalawang salitang ito ay nagpangiti ng mapait kay Fei Langsheng. Bagamat siya ay isang malakas na tao sa Jizhijing, siya ay tulad ng isang nunal na langgam sa harap ng Aaron. Paano siya magiging kwalipikadong lumahok sa gayong malakas na paghaharap? Kung sapilitin siyang mamagitin, maaari itong maging backfire at magdulot ng higit na gulo sa Aaron. At saka, maaari siyang direktang durugan ng dalawang puwersang ito, masyado mo akong iniisip kahit na mas malakas ako kaysa sa iyo, mabibilang ko lang bilang 3 taong gulang sa harap ng kanyang lakas. Sabi ni Furlongson. Nang maramdaman ni Dao 12 ang walang magawang tono ni Fei Langsheng, medyo nagulat siya. Naisip niya na halos kapareho ng Aaron ang lakas ng babaeng ito. Parang hindi sila magka-level, pero napakalakas din ng ipinakita niyang lakas. Hindi man lang alam ng mga pumatay ng gintong medalya kung paano sila namatay. Ngunit ang Dao 12 ay hindi magdududa sa katotohanan ng mga salita ni Fei Langsheng, dahil walang sino man ang sadyang minamaliit ang kanyang sarili, at ang kanyang walang magawang emosyon ay tunay din. Sa mga sumunod na araw, si Fei Langsheng at Dao 12 ay nanirahan sa isla. Dahil namatay ang lahat ng mga pumatay ng gintong medalya, hindi nang ahas si John na gumawa ng maliliit na galaw at masigasig na pinagsilbihan sila araw-araw. Sa ganitong paraan, araw-araw. Ang pinakamahalagang bagay na ginagawa ng Dao 12 araw-araw ay tumingin sa direksyon ng Huawashan Pass at umaasa na makita ang Aaron. Umaasa pa nga siyang pumunta sa bunganga upang tingnan, ngunit pinigilan siya ni Fei Langsheng.
Nilinaw ni Fei Lingsheng na ang anumang bahagyang pagbabago sa balanse sa pagitan ng dalawang puwersa ay maaaring humantong sa magkaibang resulta. Kung ang hitsura ng Dao 12 ay nakakagambala sa Aaron, ang Aaron ay malamang na mapatay niya. Sa ilalim ng deterrent force ng ganitong uri ng mga salita, ang Dao 12 ay maaari lamang sumuko upang suriin ang ideya ni Aaron at maghintay ng tapat. Isang buwan, kalahating taon, isang buong taon. Para sa Dao 12, ang taong ito ay napakahirap. May mga bangungot pa nga siya tuwing gabi. Pinangarap niyang namatay si Aaron sa bunganga ng bulkan. Paggising niya, lagi siyang nababalot ng malamig na pawis. Ngunit sa kabutihang palad, bilang isang mamamatay, ang Dao 12 ay may malakas na kakayahan upang labanan ang pressure, kaya hindi siya magkakaroon ng mental breakdown sa kasong ito. Sa kabaligtaran, walang epekto si Fei Lingsheng sa kanyang kalooban sa taong ito, dahil nabuhay siya ng daan-daang taon. Para sa kanya, isang taon lang, parang isang kisap mata. Sa panahon ng taon, gayunpaman, nanatiling malapit na mata ni Furlongson ang sitwasyon sa bulkan. Matapos ang isang taong pakikibaka sa pagitan ng dalawang puwersa, walang pagkakaiba sa kinalabasan, at walang palatandaan kung alin ang mas mabuti o kung alin ang mas mahina. Sa madaling salita, pagkatapos ng isang taon na pakikibaka, ang sitwasyon ng Aaron ay hindi bumuti. Isang taon na, napatingin si Dao 12 sa bunganga at napabuntong hininga. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, magiging normal ito para sa isa pang 10 taon. Walang pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon kumpara sa isang taon na ang nakalipas. Sinabi ni Fei Lingsheng sa Dao 12. Ang pangungusap na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Dao 12. Kahit na ito ay isa pang 10 taon, magkakaroon siya ng pasensya na maghintay. Hanggat hindi namatay si Aaron, ito ang pinakamagandang balita para sa kanya. 10 taon man o 20 taon, maghihintay ako hanggang sa lumabas siya. Sabi ni Dao 12, nararamdaman ni Fei Lingsheng ang katapatan ni Dao 12 sa around, na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba, ano ang dahilan kung bakit hindi pinagsisisihan ang Dao 12. Si Fei Lingsheng ay naghihintay ng Aaron dito dahil hindi siya natatakot na mag-aksaya ng oras. Siya ay may napakagandang kapaligiran at may tagal ng buhay na hindi bababa sa daan-daang taon. Ngunit iba ang Dao 12. Batay sa karaniwang edad ng mga tao sa mundo, wala na siyang maraming 10 taon upang mabuhay. Ano ang pakinabang ng paghihintay ng ganito? Inaasahan ni Fei Lingsheng na dadalhin siya ni Aaron pabalik sa mundo ng Xuanyuan, kaya handa siyang maghintay. Bakit siya? Bakit kailangan mo pa siyang hintayin? Ilang dekada na lang nagmamadali ang buhay mo. Kung sasayangin mo ang isang araw, mawawalan ka ng isang araw. Bakit hindi ka umalis dito at mamuhay ng panibagong buhay? Tanong ni Fei Lingsheng sa 12. Nagmamadali ng ilang dekada. Nakangiting walang pakialam si Dao 12. Hindi niya kailanam naisip ang problemang ito, at kung hindi siya nailigtas ni Aaron, hindi na siya mabubuhay ng ilang dekada. Ngayon, para sa Dao 12, ito ay ganap na natagpuan, kaya paano kung ito ay nasasayang? Bakit mo siya hinihintay? Di ba ikaw din? Tanong ni Dao 12. Ngumisi si Fei Lingsheng. Paano siya naging isang makapangyarihang tao sa mundo tulad ng isang mortal? I've lived for 100 years, and there are still several hundred years to live. Natural, iba ako sa'yo. Kahit 10 taon o kahit 100 taon pa, hindi malaking kawalan para sa akin. Sabi ni Furlongson, nabuhay ka ng 100 taon. Ang Dao 12 ay tumingin kay Fei Lingsheng nang may pagtataka. Sa kanyang mga mata, si Fei Lingsheng ay isang batang babae lamang sa kanyang 20s, ngunit sinabi niya na siya ay 100 taong gulang, kaya hindi makapaniwala si Dao 12. Kakaiba ba? Sa mundo ng Xuanyuan, ang mga taong may aking kaharian ay mga matandang halimaw na nabuhay sa loob ng 100 taon. Kung hindi, paano sila maglilinang sa kaharian na ito? Sa mga salitang ito, naramdaman ni Fei Lingsheng na siya ay masyadong mapagpasyahan. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga halimaw, sa napakaikling panahon, ay malakas na sa banal na kaharian. Ang isang freak tulad ng Aaron ay bihira sa 1,000 taon. Hindi lahat ay maaaring ihambing sa kanya. Dagdag pa niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Kang masyadong Bali, mga mapagkunwari, masters, ang mga magkita-kita taong po ito tayo ay sa nakoma sa video. bunganga. Magpapaalam Ano po ang muna silbi tayo. ng hayaan Bali, silang mga manguna? masters, Kung may nangyaring mali, hindi mo ako mahihirapang magligtas, sila. Medyo nahihiya si John. Siya lang ang makapagsasabing walang kwenta.